Balik operasyon na po ang MRT-3 matapos ang maintenance noong Semana Santa. Kumusta naman kaya ang operasyon nito? Ay unang balita si James Agustin live. James, ano ba nagbago? Yes, Ivan, good morning. Mas maayos na serbisyo, biyahe at mas malinis na mga istasyon. Yan daw yung mga nagbago at dapat asahan ng mga pasahero ng MRT matapos ang isang linggong maintenance shutdown nito. Ngayong umaga dito, Ivan, ay balik operasyon na nga ang MRT-3. Dito sa North Avenue Station ay hindi naman gaano naiipon yung mga pasahero at agad din naman sila nakakasakay dahil wala pang 5:30 AM kanina ay nagsimula na yung biyahe ng MRT. Pero bahagyang bumahaba yung pila papasok nitong estasyon. Yun nga lang, mabilis din naman yung pasok ng mga pasahero. As of 5:45 AM sa update ng pamunuan ng MRT-3, nasa 13 tren yung operational, 12 naman ang tumatakbo sa Riles. Kahapon, naging matagumpay yung sinagawang simulation test ng MRT-3 matapos ang isang buong linggong maintenance shutdown. Ito raw ay upang tiyakin na wasto at angkop ang lahat ng inayos at pinalitan na parte ng tren, Riles at sistema ng MRT-3. Ayon nga kay Engineer Michael Capatian, Director for Operations ng MRT-3, 17 tren na ang magagamit pero 15 pa rin yung mga tatakbo sa arawang operasyon habang 2 naman sa mga tren ang magsisilbing reserba kung kinakailangan. Mananatili sa 7 minuto yung headway o yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Pero posible raw mabago pa yan kapag tumakbo na yung unang Dalian train na inaasang matatapos ang pagsasaayos ng papers ng conditional acceptance ngayong buwan. Asahan na rin daw iba ng mga pasahero na mababawasan yung vibrations kapag nakasakay sila sa tren dahil sa isinagawang rail grinding at pagpapalit sa ilang bahagi ng riles. May mga bagon din daw na pinalitan yung mga air condition unit. Samantala, Ivan, dito sa North Avenue Station ay ilang mga tren na nga yung nasakyan ng mga pasahero at para dun sa mga papunta sa Ortigas o di kaya naman Ayala ay meron silang masasakyan na P2P o point-to-point buses na ang pamasahe po ay 15 pesos sa labas nitong estasyon. Yan muna pinaka-latest. Balik sa'yo, Ivan. James, nabanggit mo 15 trains yung i-maintain natin. Ano? So at any given time, tama ba? Merong 15 trains tayong aasahan? Tama, Ivan. 15 trains yung i-maintain daw ng pamunuan ng MRT. Pero matapos ngayong maintenance na yan ay nasa 17 tren yung available. Tinanong natin kung ito bang 17 na to ay maaari na lahat sila sabay-sabay na tumakbo. Pero ang sinasabi sa atin ni Engineer Capati, ang Director for Operations ka ng MRT-3, yung 2 tren ay magsisilbing reserba lamang. Halimbawa, marami talagang pasahero o talagang yung mga araw talaga na kinakailangan na dagdagan, yung tren ay dadagdagan din yung mga bumabiyaheng tren. Kaya 17, mainam daw na may reserba na rin para ma-increase yung number ng trains na tumatakbo sa mga estasyon ng MRT. Ivan? Yun nga yung nabanggit mo, James, kung madadagdagan sana yung mga tren, baka sakaling umigsi yung tinatawag na headway o yung antay ng mga kababayan natin sa pila. Mas mabilis yung turnover ng pasahero. Tama, Ivan. Pero tinanong natin yan, ngayon 7 minuto pa rin mananatili yung headway tulad ng mga nare-report natin nung una na ito naman kasi yung regular talaga na headway ng mga tren ng MRT sa bawat estasyon. Ang hinihintay kasi nila ay yung unang biyahe ng Dalian train na may sinasaayos pa ng mga papel para makakabiyahe yun. Doon daw talaga mababawasan yung headway o yung pagitan ng pagdating ng tren sa bawat estasyon. Ivan? Pero at the very least, yung reliability man lang, masisiguro ng MRT at least for now. Maraming salamat sa iyo, James Agustin.